Ang bayang sinilangan, sa hirap nagtiis. Mga bayani lumaban, puso't diwa'y wakas. Kalayaan natin bunga ng kanilang lakas. Araw ng kalayaan, ating ipagdiwang. Sa bawat puso't damdamin ay nag-aalala. Bayan nating mahal, ating ipagbunyi. Kalayaang tinamo sa dugo at sakripisyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At ang bukirin ay pag-aanihan ng sagana. Ang katuwiran at katarungan ay maghahari sa lupain, pagkat pawang katuwiran ang gagawin ng bawat isa, kaya iiral ang katahimikan at kapanatagan magpakailanman. Ang bayan ng Diyos ay malalayo sa kabalisahan at mamumuhay ng tiwasay. Ang salita ng Diyos. For is in His time and fullness of peace forever. Justice shall flourish in His time and fullness of peace forever. O God, with your judgment and thou, King, and with your justice, thou King's Son, He shall govern your people with justice, and your afflicted ones with judgment. Justice shall flourish in His time, and fullness of peace forever. The mountains shall yield peace for the people, and the hills of justice. He shall defend the afflicted among the people, save the children of the poor. Justice shall flourish in His time, and fullness of peace forever. Justice shall flower in His days, and profound peace till the moon be no more.
May He rule from sea to sea, and from the river of the ends of this earth. Justice shall flourish in its time, and fullness of peace forever. All the kings shall pay Him homage, all the nations shall serve Him. For He shall rescue the poor one when he cries out, and the afflicted when he has no one to help him. Justice shall flourish in its time, and fullness of peace forever. Be with you. And your spirit. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila ay tinuruan niya nito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aalimin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang mga minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang may mga malinis ang puso, sapagkat nakikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din, ginagawa ng mga tao sa mga propeta na una sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Araw po sa inyong lahat at maligang araw ng kapayapaan. Today we celebrate the Philippine Independence Day, a day when we remember the courage, sacrifice, and love of our country shown by our Filipino heroes who fought for our nation's freedom. Kasabay naman ito, narinig natin sa Ebanghelyo ang Beatitudes, from the Latin word beatitudo, ibig sabihin or meaning blessedness. In Tagalog or Filipino, they often refer to us as ang mga mapagpalad o ang lubos ng pagpapala. Ang mga pagpapala na itinuro ni Jesus sa Sermon on the Mount. Blessed are the poor in spirit. Blessed are the meek. Blessed are the merciful. Blessed
Blessed are the peacemaker. Kung isipin natin, kakaiba ang mga sinasabi ni Jesus. Ang mundo kasi ay nagsasabi ng blessed are the rich, the powerful, the successful. Ngunit si Jesus naman ay nagsasabi na blessed are the humble, the merciful, the peacemaker. Mga kapatid, ang Independence Day ay tungkol sa kalayaan, ngunit ang itinuturo ni Jesus sa Beatitudes ay mas malalim pa sa uri ng kalayaan. This is the freedom of the heart. May isa akong magandang kwento tungkol dito, tungkol sa isang bata na lumapit sa isang santo. May hawak siyang ibon sa likod ng kanyang mga kamay at sinabi niya, "Hulaan mo nga, buhay ba o patay ang ibon na hawak ko?" So ilagay niya sa likod niya yung kamay, yung ibon na nasa kamay niya. Alam ng santo na nais siyang ituhin ng bata. Kung sasabihin niyang buhay ang ibon, maaari niya itong pigain hanggang mamatay. Kung sasabihin naman niya patay ang ibon, papakawalan niya ito para lumipad. Kaya ang sagot ng santo ay simple lamang pero napakalalim. Nasa iyong mga kamay ang kalayaan ng ibon na yan. Mga kapatid, ganun din ang ating buhay. Ang ating kalayaan ay nasa ating mga kamay. Araw-araw ay may mga pagpipili tayong ginagawa. Pipiliin ba natin ang kabutihan o kasamaan, pagmamahal o galit, pagpapatawad o paghiganti, Diyos o kabilang bakod? Maaaring malaya ang isang bansa, ngunit kung tayo naman ay alipin ng galit, inggit, kasakiman o kasalanan, hindi pa rin tayo tunay na malaya. Ang tunay na kalayaan ay kapag malaya na tayong magmahal, pagpatawad, gumawa ng mabuti, at sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang kaloob ng Diyos, ang Beatitudes. Tinawag tayo ni Jesus na piliin ang kababaang loob, awa, kadalisayan ng puso, kapayapaan, at katarungan. Ang tunay na kalayaan ay hindi lamang kalayaan mula sa pananakop ng banyaga, kundi kalayaan upang piliin ang tama at mamuhay ayon sa Diyos. Bilang mga Pilipino, ipagmalaki natin ang ating pananampalataya. Marami sa ating mga magulang at lola at lolo ang nagsakripisyo upang maipasa atin ang pananampalatayang Katoliko. Marami mga martir at santo na nagpatunay na pagpapatatag ng kalayaan sa pananampalataya. Ngayon, ama sa atin, tayo naman ang tinatawag na ipamuhay ito. Sa panahon ngayon, kailangan ng mundo ang taong may awa, may kababaang loob, at may malasakit sa kapwa. Kailangan ang mga Kristiyanong hindi natatakot ipaglaban ng tama, tumulong sa mga nangangailangan, at maging instrumento ng kapayapaan. Sa pagdiriwang natin ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, magpasalamat tayo sa ating mga bayani na nag-alay ng kanilang buhay para sa ating bansa. Ngunit higit sa lahat, alalahanin natin si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay upang palayain tayong lahat sa kasalanan.
ang kinabukasan ng ating pamilya, ng ating simbahan, ng ating bayan ay nasa ating mga kamay. Tulad ng ibong sa kwento, nasa ating mga pasya ang direksyon ng buhay. Kaya tanungin natin ang sarili natin ngayon, ano ba ang pipiliin ko? Maging mapagkumbaba ba ako? Maging maawain ba ako? Maging tagapagdala ba ako ng kapayapaan? Maging tunay ba akong alagad ni Kristo? Naway gamitin natin ang kalayaang ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang mamuhay bilang tunay na Kristiyano. Hingin natin ang biyaya na maging tunay na malaya sa puso, malaya upang mahalin ng Diyos at paglingkuran ang ating kapwa. Let us ask for the grace of being true free in our hearts, free to love God and serve others. At naway, gabayan tayo ng Mahal na Birheng Maria, ina ng malayang sambayanang Pilipino, upang patuloy nating maisabuhay ang mga Beatitudes sa ating pang-araw na araw na buhay. Tandaan natin, ang pinakamahalagang kalayaan ay hindi lamang kalayaan mula sa pananakot, kundi kalayaan para mahalin ng Diyos ang kapwa at ito'y nakasalalay sa ating mga kamay. Mabuhay ang malayang Pilipinas, mabuhay si Kristo sa ating mga puso. Amen. Lord, hear our prayer. Para sa simbahan, lalo na kay Papa Leo XIV, sa ating obispo na si Kevin Sweeney, mga pari, mga diakono, at lahat ng mga ministro ng Ebanghelyo, naway patuloy nilang gabayan ang bayan ng Diyos ng may pagpapakumbaba at katapangan, at turuan tayong isabuhay ang mga mapapalad saan man tayo naroroon. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Para king Pilipinas at kareng sablang pekapun dareng Pilipinas, magsibilang mitmong katapatan, kabyasnan at lunos, magobrala para king katuliran, kapayapaan at ikakayap dareng pakalulu, danuban at mga mekanuan. Let us pray to the Lord. Lord, hear our Alang sa tanang Pilipino nga nagpuyo gawa sa Pilipinas, hinaot nga dili nato kalimtan ang atong pagtuo, ang atong mga gamot, o ang atong responsibilidad nga mahimong mga tigpasiobda sa kalinaw, tigtukod o taytayan, o mga saksi ni Kristo sa atong mga panimalay, trabahuan, komunidad, o mga parokya. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Para dagiti pamilya, ang naisina ti distansya ng luna dagiti adaan ijay ayayaken ijay Pilipinas. Papigsain kuma ida ti Diyos, babaen ti ayat, anos ken namnama. Agbunga kuma dagiti sakripisyo da iti naununeg panagkaykaysa, panagyaman, ken panagtalek iti panangipaay ti Diyos. Let us pray to the Lord. Lord, hear Para saray pamilya na siya na pun-arawi. Laod dat saray walay inaramuda ng Pilipinas. Papiskigan tira kumon na Diyos na panangaro, anos, tan ilalo. Kumon ta saray bagata at mampunga, na mas aralam apang kakasakoy. Pasasalamat tan panagmatalag at panangasikaso na Diyos. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Para sa gabos niya itong mga nagada na may pagtubod,
urok na sa mga nagadantang kapamilya, mga namumutan sa buhay, asin sa tong mga amigo at amiga. Lugod ang kagurangnan na nanunuga ning kangaramahan sa mga nagmumundo. Ako sinda sa iyang pagkahera, asin tawan sinda nin daing sagkod na katuninungan. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the urgent concerns of our community and our personal intentions, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all our prayer. Panginoong Jesucristo, bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Your church is spread throughout the world. I'm going to do charity together with Leo, our Pope, and Kevin, our bishop, and all the clergy. Remember our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, and Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, in Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Surya
amin ang espiritu ng pag-ibig na tunay upang kaming nakinabang sa katawat dugo ng anak mong mahal ay maging tagapagdulot din ng kapayapaan sa tanan. Sapagat ito ang bigay niya sa amin bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Please be seated. Good morning. Thank you. Celebrating our Independence Day is always a time to give thanks. So on this occasion, we want to acknowledge all those who have contributed to this particular celebration. And toward the end, I would ask that we would give a round of applause for everyone. And so, first, we wanted to give thanks to God for allowing us to come together and celebrate this in this month of June here, and giving us a good weather. And so, we are grateful indeed for having this time here. And then secondly, to Father Luis Hernandez, the pastor of St. Christopher here, allowing us to celebrate this Independence Day celebration this year. To Father Emerson, the main celebrant of this Holy Sacrifice at the Mass. To deacons, we have here Deacon Jose and Deacon Elmer Maximo, who's also the homilist today. By the way, it was a great homily giving us the image regarding the bird and the life of the bird once in the hands of anyone. And definitely the life of the bird, it depends whether be killed or allowed to live. A beautiful image regarding connecting to the independence celebration in a way that if we think that our country is a bird, so definitely it's like the life of the country is on us, depends on us, and beautiful message. To our lector, Melinda Reyes, we thank you for a great way to proclaim the word of the Lord. And also to our altar server, none other than Ziba. We thank Ziba for her way, giving her time and talent to serve here in the altar. And to our ushers, we give thanks to you too for having the courage to give your time and service today. To the sponsors, this celebration this year, most of all, the Biyaya group of the St. Christopher. And by the way, they've been planning all this for more than 6 months in preparation for this celebration. And so, 6 weeks. Okay. But 6 months is even better. Okay? And to our photographer, the DCCFM, no other than Ate Delia and Kuya Manny Vence Cruz, we give thanks to them. And also the diocesan photographer, always faithful to our celebration, no other than, and by the way, if you see your picture in the beacon, and that is because of him, and you have to blame him, no other than Joe. Right here, he is here. And so, to our choir, Alay Awit, for your contribution, great song, helping us in our prayers today, celebration of the Holy Sacrifice at the Mass. And there was one deacon that I forgot, and his name is honorary Filipino deacon other than Luis
Deacon Luis. Give him time. And so, lastly, but not the least, and that is to those readers of the prayers of the faithful. For instance, to the Tagalog, that is Tena Lupes, Pampanga dialect, Tony Pais, and Bisaya, Alicia Lentag, Ilocano, Dante, Beltihar, Pangasinan, Perlita Cruz, Bicol, Ate Raquel, English, Gigi, Ate Gigi, and then the last one, but not the least, that is, all of you are here present. Because if not all of you, then it was just me and Father Emerson and Deacon Elmer and a few others. And so, let's give ourselves a round of applause. We thank everyone for showing up today and supporting our celebration of the Independence Day this year. And connecting, I want to say a few words connecting it to the homily of Deacon Elmer today regarding the image of the bird, and that is one of the first Catholic president of the United States once said, "Ask not what the country can do for you, but what you can do for your country." Opportunity to celebrate the Mass as well. And also for all of the fathers, Happy Father's Day. Happy Father's Day weekend. Deacon Elmer, as the father of the DCCFM, all the fathers here, spiritual fathers, biological fathers, godfathers, may we always respect you as our children, and also to continue to be our fathers spiritually, and also to give us strength as a figure, a father figure to us. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your head for God's blessing. For each invocation, we respond, Amen. May God the Father, who has called us to be one human family, fill your hearts with deep longing for peace and harmony now and forever. Amen. May the Son of God, who came to share our life and make us children of the one Father, enable you to grow in wisdom and grace before God and the human family now and forever. Amen. And may the Holy Spirit, who is the bond of love between the Father and the Son, unite in love all of us. May He be the bond of love among us, our nation, and all the people now and forever. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Before you go in peace, I forgot an announcement from Deacon Elmer. September 26 is the next one. We celebrate the two Filipino saints, Saint Lorenzo Ruiz and Saint Pedro Calungsod. 10 a.m. September 26 at my new parish, Notre Dame of Mount Carmel in Cedar Knolls, with Father Vidal and myself. Hopefully, we'll see each other there. Thank you. Our Mass ended. Let us go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. God.